Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Anong mangyayari kay Risa? Ano? Si Risa ay magsusulo. Si Senadora Risa magsusulo siya. Bakit siya magsusulo? Hindi naman sasama si Risa sa majority block. Hindi rin siya sasama sa minority. Kasi ang lalabas diyan, sila Tito Soto, yung veterans block, Tito Soto, Lacson, Subiri at saka Loren, hindi sasama kay Escudero. Ayaw nila kay Escudero eh. So, dahil sila yung kalaban ng grupo ni Escudero, sila ang magiging minority. Ang magiging minority floor leader dyan, si Tito Soto. Kung ganyan ang magiging alignments, ano? Kung ganyan ang magiging alignment sa Senado. Kaya yung veterans block na sinasabi ni Mig Subiri, sila daw yon, sila na ang magiging minority ngayon. Minority. Paano si Senadora Risa? Dahil hindi siya sasama sa majority at hindi rin siya sasama sa minority. Hindi naman sasama si Senadora Risa kila Tito Soto. Magsusolo si Senadora Risa. Independent. Talagang independent siya. Ngayon, maraming nagre-react dyan kasi dapat daw sinamahan siya nila Kiko at ni Bam kasi magkakasama naman sila. Ay ganyan yung politika sa Pilipinas eh. Siyempre pragmatic sila Kiko at Bam. Gusto rin kasi nila Kiko at Bam makuha yung mga kumiting gusto nila. Ang gustong committee ni Bam ay education, ang gustong committee naman ni Kiko ay agriculture. Hindi sa kanila ibibigay ang committee na yan kung hindi sila sasama sa majority. Pangalawa, gusto talaga nila Bam na mailusot ang kanilang mga priority legislations. Talagang nila yan. Para masigurado na yung kanilang mga priority legislations, si Bam sa education, si Kiko sa agriculture, kailangan kasama sila sa majority. Kumbaga, estratehiya nila yan. Siyempre, kay Senadora Risa, malungkot yan. Pero naunawaan naman siguro ni Senadora Risa yan na ganyan yung strategy ng dalawang kasamahan niya, si Kiko at si Bam. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sa nangyayaring ito, si Senadora Risa, sabi naman ni Senadora Risa, anuman ang mangyari, basta siya, hindi siya kasama sa majority. Hindi siya sasama dyan. Iniimbitahan si Senadora Risa nila Mig Subiri. Sabi ni Mig Subiri na aawa daw siya kay Risa dahil nagsusulo ito. Pero, ang sabi ni Mig Subiri, welcome na sumama sa kanila si Senadora Risa, sumama sa minorya. Kaya lang, syempre, si Senadora Risa kasi hindi niya naman kapareho ng paninindigan sila Mig Subiri. Hindi niya naman kapareho ng paninindigan, Lalo pat itong si Mig Subiri, nagsalita na sa press con, sabi ni Mig Subiri, daw siya? Naniniwala siya na ang ginagawa kay Sara na impeachment ay witch hunt. Ay di lalo nang hindi sasama sa kanila si Risa Hontiveros. Doon pa lang sa ganong sinabi ni Subiri, hindi na siya magugustuhan ni Risa. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mukhang si Senadora Risa, preparado naman ang magsulo. Preparado naman si Senadora Risa na magsulo. Sanay naman siyang nagsusulo eh. Actually, nung 19th Congress na Senado, dalawa lang naman sila ni Coco. Dalawa lang naman sila ni Coco. Ngayon, kung sulo man siya, ang importante naman kay Senadora Risa, yung paninindigan niya. Yung paninindigan.
Kaya ano rin medyo matindi rin itong pinagdadaanan ngayon ni Senadora Risa. Under attack siya ng mga DDS. Di ba? Halos makikita mo ngayon yung mga DDS vloggers, yung mga supporters ng Duterte, si Risa ang inaatake. Kahit nga yung abogadong nagbablog, si Libayan, inaatake si Senadora Risa. Sila Jing Paras, Risa rin. Lahat ngayon, si Risa ang Tapos ngayon, sa alignment pa sa Senado, magsusulo siya. Parang malungkot kay Senadora Risa yan. Pero, veterano na rin si Senadora Risa sa ganyan. Sanay na siya sa ganyan. At sa tingin ko naman, handa at sanay siya sa laban na kahit solo siya. Ang importante, intact ang kanyang paninindigan. Si Senadora Risa kasi, hindi naman siya tulad nila Kiko at Bam na talagang importante sa kanila yung committee hahawakan. Si Senadora Risa, di bale yung committee niya, kung ano lang ang mahawakan niyang committee, basta gusto niya, talaga siya, maninindigan siya sa prinsipyo niya. Sila Kiko at Bam kasi, si Bam kasi napakaano sa kanya ng education. Talagang yan ang kanyang advokasya Ganon din si Kiko, yung agrikultura. Kaya pagdating sa komite, sa tingin nila, magiging effective sila kung yung mga committees nila na yun ang mahawakan nila. Ay hindi naman ibibigay ni Cheese sa kanila yon kung hindi naman sila susuporta kay Cheese. At saka nakita ko noong eleksyon, pumunta si Kiko at si Bam kay Cheese Escudero. Alam naman natin si Cheese Escudero, hawak niyan ang dinastiya sa Sorsogon. Ang Sorsogon, ang governor doon, ang mga mayors doon, ang mga kongresista doon, Cheese Escudero yan. Kaya nakita ko nga, di ba, nung panahon ng eleksyon, bumisita si Kiko at si Bam kay Cheese doon sa Sorsogon. Kaya hindi mahirap na kumbinsihin ni Cheese Escudero si Kiko at si Bam. Magkakaibigan yung mga yan Magkakaibigan yung mga yan. Kaya hindi talaga mahindian din ni Kiko at ni Bam si Cheese Escudero. Anyway, ang malungkot lang dyan, hindi mo lang talaga maisip na magsasama-sama yan, makikisama sila Bam, Kiko kay Duterte, sa mga tao ni Duterte, sila Marcoleta, sila Bongo, sila Bato. Kaya lang yun na nga, ganyan yung Senado Ang importante sa kanila, yung mga committee chairmanships. Kaya si Senadora Risa, iba naman ang paninindigan niyan. Di bale, yung committee ibibigay sa kanya, tira-tira na lang, okay lang yan. Basta't mananatili siyang kung ano yung kanyang paninindigan. Anyway, tulad ng nasabi natin, sanay naman si Senadora Risa niyan, at sa tingin natin, handa naman siya dyan. Kaya lang yun na nga, ang nakakalungkot lang dahil ngayon kasi si Senadora Risa pa yung inaatake ng kung sino-sino. Ang mga DDS talagang nakaano sa kanya, nakaumang sa kanya. Siya ang paboritong ngayon, takihin. Dapat sana magsama-sama sila ni Kiko at Bam dyan, pero hindi nga iba-iba yan Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.